Alright, isang magandang hapon mga idol sa aking mga taga-subaybay dyan, sa aking mga taga-suporta, mga member and super chatters ng aking channel, Naidam TV Vlog. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, sa pagpapatuloy po ng aking pagtutour dito po nga sa Sagada, ayan, binabackground ko na po yung ating susunod na ipapakita po sa inyo, na kung saan yan po ay mula po yan doon sa pag-akyat namin pabalik, mula pa doon sa Hanging Coffin. So at last si Kuya Dan po ay kinaya. Kailangan kayanin po natin, pero ito nga lang po talagang super hingal po tayo mga idol. So, but then kinaya ni Kuya Dan, nakababa na tayo, nakaakyat, dumaan po tayo ulit doon sa cemetery, nakababa. So ito naman po ang mabubungaran po natin. From then ito na po ang makikita po ninyo ay itong St. Mary's Church. So kung saan iniikot muna natin yung kabuuang kapaligiran niya. Ayan, doon po tayo nang galing. Paakyat po yan doon sa cemetery at bababa naman doon sa Hanging Coffin. O, sige po, ayan. Mula naman po ngayon, papasukin po natin yung St. Mary's Church, na kung saan medyo na-amaze tayo dahil ito po ay Aglipayan Church. So, syempre, katulad nating mga Pilipino, kung saan man po tayo dadako, traditional na po natin o nasa kultura na po natin, napapasok tayo sa mga church na kung saan part na po ng ating paniniwala yan. Okay, so titingnan po natin, dito na po tayo sa may entrance nitong pinaka-church. At ngayon, papasok na po tayo para tingnan natin ang setup. So, pagpasok po ninyo, siyempre makikita nyo yung setting arrangement. So, normal, parang ganun po talaga ang mga church, yung mga upuan niya. Oh, very solemn. Saka makaka-feel ka ng holiness. O banal ang place na to. Although ang mga turista po, siyempre ina-allowed po nilang pumasok. Nagpipicture taking sila. So, andito na po ako sa may party ng altar. So, yan, yung rebolto ni Jesus Christ, nakita nyo, ay parang wala lang siya sa yung wooden crucifix. Wala. May rebolto rin siya. Yan pong direksyon na yan, yung right wing side, mula po nung kami pumasok. So, iikot po tayo. Yan na po yung mga setting arrangement. So, bandang kaliwa na po siya dahil ang direction ko po ay yung pinanggalingan ko doon sa labas. Okay, then, ayan, makikita po ninyo. The same as usual church sa ating mga Catholic. Ganyan din po ang setup niya. Ito na ngayon yung kaliwang side. Pinaikot ko lang yung camera ko. Parang umiikot ako. Dinayan po yung image. Parang Jesus Christ naman po siya. Pero ang costume dito niya is pang-igurot. O, diba? So, that is traditional na beliefs po nila. Okay, so ayan. Medyo palabas na po tayo ulit. Nakakasalubong natin yung mga kasamang natin sa pagtutur, pagta-travel. Ayan. So, naalala ko po mga idol nung kabataan ko. Mga nasa elementary ako noon ay nag-aalaga tayo ng simbahan. Ayan. Naalala ko po rito sa portion na to kung paano ko yan nililinis, yung flooring, yung mga sidings na yan, yung mga ganyan.
Ililinis po yan ang inyong lingkod. Ayan, sulyapan ulit natin dahil po palabas na po tayo. Doon po tayo galing sa dulo na yun. Alright, so balik tayo doon sa dito sa kung saan doon po kami bumaba sa dulo na yun. Okay, then tingnan natin ulit itong kung alin ang aming service niyan. Yan po na jeep na yan. Yan po ang local tourism provided cars. Yan po ang patakaran dito. Pag nasa loob ka na po ng Sagada, ay mga local tourist guide provided by DelLGU ang mag-guide na sa'yo papunta doon sa mga tourist attractions. Yung sasakyan po ninyo na naghatid provided by the tourist agency, hindi po yun pwedeng gamitin. Nakatambay na yun doon sa inyong accommodation. Ang sasakyan na ninyo mag-ikot dito within the vicinity of Sagada ay yung mga local transportation. So ang ganda ang patakaran para naman mabigyan ng mga trabaho yung mga taga rito mismo. O di ba? Ang ganda talaga. Then yung mismong mga yung tour guide provided by the tourist nung travel agency, ang gagawin nila is yung itinerary. Then pagdating na dito sa Sagada, yung local tourism office na ang mag-guide sa inyo. Para nga naman yung kasi bawat pupuntahan nating mga tourist attractions dito ay mayroon po yun mga corresponding payment, yung mga entrance fee. Hindi po yun kasali sa pinagbayaran ninyo sa travel agency. Okay, so ayan, yan po ang aking maibabahagi. Pinuulit-ulit na lang po natin ang pagkuha dito sa Church. Lapit pa rin tayo ulit para naman sa huling sulyap makita po natin ang Aglipayan Church na minsan nabanggit ko na po ang pagkakaiba nito sa ating Catholic. Ang pari nila ay mayroon asawa. So yan po ang pinaka-highlights at difference sa Aglipay Church, which is ito nga po. Okay mga idol, muli si Kuya Dan ay hanggang dito na lang po muli ang aking pagbabahagi. Mag-iiwan po muna tayo ng konting dasal because yan po ang ating mga traditions. Alright, so God bless us all. Mega love shout out sa ating mga taga-subaybay. Kuya Dan TV is now signing off. Subaybayan po muli ang susunod na pagbabahagi ko kung saan ang aming target after this ay doon naman po sa yung path making spots po rito. Tourist spot na rin po yun kasi dinarayo daw po rin yun. Pupuntahan din daw po namin after this event dito po sa St. Mary's Church. Okay, magandang hapon o magandang araw po sa inyong lahat. Kuya Dan, mula po dito sa St. Mary's Church, binabahagi ko po sa inyo ang aking pong parte ng aking birthday travel. Dito po yan sa Sagada Mountain Province. Alright, bye-bye and please share, subscribe doon pa po sa mga hindi nakaka-subscribe ng aking channel. Alright, bye-bye. God bless us all.